po, ito po ang ating unang pagdidemo sa subject ng good manners and right conduct. At ang itatakal ko rin po ay tamang pag-uugali at asal. Okay, o sa English naman, good manners and right conduct. Dito po, dito nga sa good manners and right conduct, yung sa Tagalog po is tamang pag-uugali at asal. RA 11476. What is Republic Noon 11476? 11476 JMRC and Value Education Law December 4, 2021 Act, an act actualizing good manners and right conduct and value education and the K-12 curriculum approaching funds therefore and for other purpose. Dito po, sinasabi daw dito is batas sa JMRC at edukasyon sa pagpapahalaga ng December 4, 2021, isang batas na nagpapatupad ng mabuting gawa, pagpapahalaga sa curriculum ng K-12, aakit ng fund para dito at para sa ibang layunin. Dito nga po, ito nga yung mga no good manners. Ito nga po yung unruly. Ito po yung, for example po dito is yung masungit, walang disiplina, and dito po sa unruly, ito po yung kuha. Bibigyan mo po kayo ng example na katulad ng walang disiplina. Katulad po nitong tulad ng isang batang tumatanggi, makinig o isang grupo ng mga taong nagdudulot ng kaguluhan. O katulad ng hindi maamo na buhok o isang ligaw na hayop. O kaya tulad ng mga magulang pagpupulong-pulong o isang maggulo na silid. Dito naman po sa road, ito naman po yung bastos, walang modo, yan po yung walang modo and bastos. Ito naman po yung example naman po dito is kawalang galang na mga otoridad, kabilang dito ang mga pagsagot sa mga guro, amo o nakakatanda. O kaya, pang-aasar sa itsura o paniniwala ng isang tao, ito ay madalas na itinuturing na nakaakit-akit, maaaring makasira sa mga relasyon. O kaya, hindi pagsasabi-sabi ng mangyayaring o salamat. Ang mga simpleng kagandang asal na ito ay nagpapakita na ikaw ay magalang at nagpapasalamat. Hindi pagtatakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing, ito ay tinuturing ng hindi malinis at maaring mapagkalat na merkubyo. O kaya masyadong pagtitig sa isang tao, maaaring itong magkaramdam ng hindi komportable na nilabag sa iba, o kaya hindi paglilinis pagkakatapos ng sariling ang pag-iiwan ng basura o kalat na nagpapakita ng kawalang galang sa iba at sa kapaligiran. And dito naman po sa no good manners, ito nga yung mga panaugali. Tapos no right manners, no right conduct pala, sorry. And ito naman po yung mga no good manners. It's that you, really. And ito naman po, next time na gagawin ninyo po yan,
Pisikalan na po tayo. Yan po yung no good manners. Yung joke lang po. Lul. And dito pa po, yung may ibibigay pa po ako na example pa dito to, shameless. Shameless, ito naman po yung walang hiya. Walang hiya. And dito po sa no good manners nga is ito naman po yung walang magandang asal o kaya walang paggagalang. Tapos po, no right conduct. Dito nga po is walang modo maglakad sa mall. Yan po. And dito naman po dito na po tayo sa seconds. And what is good manner and right conduct? What is good manner and right conduct? Good manner convey respect to those you interact with and also command respect from those you interact with. Right conduct is living in a moral and ethical way in the absolute sense rather than by the standard for any particular time or society. In short po, magkaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa. Paano tayo mamuhay ng may aral sa may pagpapahalaga sa ating ginagawa at sa bawat kapwa na ating nakakasalamuha. Yan po. Yan po yung example ng what is good manner and right conduct. And dito po, 5 magic word. Ito po yung katulad nga nito is thank you, please, I'm sorry, excuse me. Tapos po, ito nga, thank you. Dito nga po sa thank you is for example, yung binigyan ka ng regalo. Kaya yun, nagsabi ka ng thank you. Hindi dito po sa please, yung parang may tuwa ka sa kapatid mo, kaya yun, nagmamakaawa ka. And dito po sa sorry, yung for example po dito is yung may kasalanan ka sa kapatid mo or kaya sa mga classmate mo, kaya ka sorry. May I, katulad nga yan. And dito na po tayo sa third example. Kapag may teacher sa loob po ng classroom, kayo po ay magbibigay ng greetings tulad po ng good morning o good afternoon. Yan po yung example. And katulad nito, tinutulungan po ang classmate mo na maglinis. Yan po yung good manners. And ito po naman po yung marunong tumahimik at makinig sa teacher kapag may klase. Yan po yung mga example ng may good manners. And dito naman po, ito naman yung mga good manners. Katulad nito, yung galing ka ng eskwelahan at dadating ka pa lang ng bahay nyo, ito yung pagmamano. Yan po yung mga good manners na pagturo ng magulang. Yung pag-oopo, pagpapasalamat, yan po yung mga good manners. And dito naman po, katulad nito, yung bawal daw mag-bullying. Dito naman po sa bullying, dito daw is bawal ka daw ng bully. Katulad ng mga ginagawa ng tao ngayon, nabubully na nakakapanakit na sila, nakakapanakit na ng tao. Yan. And dito naman po sa katulad nito, if it's not your business, don't spread it. Dito daw, sinasabi dito, kung wala kang pakialam, wag mong ipagkalat. And dito naman po sa learn to keep your mind open and your mouth shut. Sinasabi daw dito, matuto kang magbukas ng isip at magsara ng bibig.
And dito naman po, sa the hardest job kids face today is learning good manners without saving any. Hindi ko nga sinasabi dito is ang pinakamahirap na trabaho ng mga bata ngayon ay ang matututo ng magandang asal na hindi nakikita ang mga ito. Hindi ko nga is better good manners than good looks. Ito daw, mas mahalaga ang magandang asal kaysa sa magandang itsura. Tapos, your manner, dito nga sinasabi nga dito, your manner are your beauty. Dito daw, sinasabi dito, ang inyong magandang asal, ang inyong kagandahan. And dito po, good manner never go out of style. Dito nga sinasabi dito is, magagandang asal, walang kapantay na estilo. And dito po sa respect and honesty and appreciated true is game, loyalty is printed. Dito nga sinasabi nga dyan is pangalan ay katapatan ng pinakahalagahang tiwala ay nakuha. And dito daw, tapos yan po yung mga good manners nga. And hindi daw sinasabi sa mukha yung pag-uugali. Tapos po, and dito nga tayo sa tanong nga, bakit ba mahalaga ang GMRC? Dito daw, sinasabi dito magkaroon ng respeto sa sarili at maging sa ibang tao. And number 2, ma-enjoy mo ang buhay mo at sa mga tao. And nasa paligid mo. And 3 po, comfortable na makitungo ka sa ibang tao. Tapos number 4 po, magkakaroon ka ng positive impression. Yan po kung bakit mahalaga ang GMRC. And yan po, tapos na po ang aking pagtatakal. Salamat po. Thank you po.